Isang mapagpalang araw po ang bati ko sa lahat sa inyo. Kuya Bari, itago niyo na lang po ako sa pangalang Bartolo. Ako po ay tubong Cagayan de Oro at ngayon ay kasalukuyang naninirahan dito sa Espanya kasama ang aking pamilya. Nahimok akong ibahagi ang karanasan kong ito dahil sa makailang beses na rin akong nakarinig ng mga kwentong aswang sa inyong channel. Nangyari po ang nakakapanghilakbot na karanasan kong ito sa isang baryo na matatagpuan sa isla ng Visayas. Nangyari po ito ilang dekada na rin ang nakaraan. 23 anyos pa lamang po ako noon nang napadpad ako sa isang baryo sa Visaya nang sumama ako sa aking tiyuhin sa lugar na kanyang tinitirhan. Ang baryong iyon ay mayroong malalaki, malawak at mahabang ilog na siyang pinagkukunan ng mga taga roon ng kanilang ikinabubuhay. Gaya na lamang ng pangingisda. Dahil sanay akong magtampisaw sa dagat, tila nakakapanabik para sa akin ang lumangoy sa ilog na iyon nang una ko itong nasilayan. Kuya Bari, pangingisda po ang trabaho ng aking tiyuhin. Kaya sa tuwing sasapit ang gabi ay sinasamahan ko siya sa ilog, sakay sa kanyang munting bangka upang mangisda. Kahit pa sanay ako sa dagat, tila nakabibingi pa ring pakinggan ang ingay na nagmumula sa agos ng tubig ilog. Tiyo, nakakatakot man pala dito mangisda sa ilog na ito. Alam mo, dahil bukod sa mga nagtataasang mga puno at mga matatarik na mga bato sa gilid, parang may mga mata pang nagmamasid sa mga ginagawa natin. Ani ko sa aking tiyuhin na tawagin na lamang natin sa pangalang Victor habang hinihila namin paitaas ang lambat na inihulog namin sa ilog. Yan ba? Alam mo, ganyan din ang nararamdaman ko noon nung unang beses kong nakasama sa pangingisda sa isang kaibigan ko dati. Yaan mo, masasanay ka rin. Tugon naman niya sa akin. Halos mapalundag ako sa saya nang tumambad sa aming paningin ang mga naglalakihang isda na nahuli ng lambat ni Tio Victor. Talaga pong sobrang tuwa ang nadarama ko ng mga oras na iyon gawa ng unang beses kong makakita ng mga isdang buhay na buhay pa. Doon mismo sa lambat. Dahil sa kasayahan ay iniisa-isa kong kinuha ang mga isdang nahuli namin. Mayroong isang natatanging isda na nakakuha ng husto sa aking pansin gawa ng ang isang mata ng isda ay nawawala. Ay hindi pala, wala iyong isang mata. Nasa tamang pwesto naman ang isang mata nun, subalit wala iyong kapares. Masusi kong tiningnan iyon sa pamamagitan ng liwanag ng daladala naming flashlight. Hanggang sa parang nakarinig ako ng isang mahinang pagkanta ng isang babae. At unti-unti iyong lumalakas habang panay ang pagsipat ko sa isdang mayroong isang mata. Tiyo, sino yung umaawit na yun? Tanong ko sa kanya. Ha? Sino? Tayo lang namang naririto, Bart. Hindi ako kumakanta kaya malabong ako yung sinasabi mo. Tugon naman ay Tio Victor. Tio Victor, meron po. Pakinggan mo. May kumakanta pong boses ng babae. Yun po yung naririnig ko. Ano? Babae? Maikli niyang sambit. Hanggang sa namalayan ko na lamang na minamaniobra na ni Tio ang bangka patungo sa pangpang. Tio, uuwi na po ba tayo? Tanong ko matapos sipatin ang aking relong pambisig. Oo. Mukhang inaantok na kasi ako, Bartolo Tsaka babawi na lang tayo bukas. Tugon naman niya na palinga-linga pa. Sa inakto niyang iyon ay tila may kakaiba. Subalit, minabuti ko na lamang na tumahimik. Noong makarating na kami sa pangpang, ay inayos na ni Tio ang bangka
sa lagayan nito at isinilid ko na rin sa isang balde ang mga isdang nahuli namin. Subalit nang napalingon ako sa ilog ay parang mayroong isang anino na bumubulusok mula sa isang mataas na bato palublob sa ilalim ng ilog. Baka ilang beses ko rin kinusot-kusot ang dalawa kong mga mata dahil hindi ako sigurado kung may nakita nga ba ako o wala. Narinig ko na lamang na tinatawag na pala ako ni Tio. Bartolo, ano ka bang bata ka? Kanina pa kita tinatawag ah. Sigaw niya na tonong hindi naman nagagalit. Opo Tio, nariyan na po. Tugon ko naman sa kanya at nagmamadali ng tumakbo patungo sa kanyang kinaroroonan. Sa pagdating namin sa bahay na hindi rin naman kalayuan sa may ilog ay tinanong ako ni Tio. Bart, halika nga sandali. Tanungin lang kita no, meron bang kakaiba kang naramdaman kanina? Ilang minuto ka rin nakatayo at nakatanaw dyan sa bahagi ng ilog na yan ah. Ano ho, Tio kasi wala naman po. Wala lang kasing may nakita akong parang anino na nag-dive sa tubig. Siguro guni-guni ko lang yun. Teka, maiba ako Bart ha. Mayroon ka na bang girlfriend doon sa inyo? Tanong ni Tio Victor. Tio, ano ang girlfriend? Yung bang tinatawag nilang syota? Girlfriend ho yun. Wala po at hindi po ako nagkaroon ng syota. Bakit niyo po naitanong? Wala naman. Naitanong ko lang. Baka kasi namimiss mo na siya, kaya parang lumilipad ang isip mo sa malayo. O siya, sige. Aayusin ko na lang muna itong lagayan ng mga preskong isda para mamayang magliwanag ay buhay pa silang mailalako ko. Tugon naman ni Tio Victor. Noong sumunod na gabi, bumuhos ang malakas na ulan, kaya't hindi kami nakapunta sa ilog para mangisda. Noong tumila ang malakas na ulan, ay dinig na dinig ang rumaragas ng tubig sa ilog na tila ba galit na galit. Hindi ko gustong pakinggan ang ingay na iyon. Hindi ko alam kung bakit, ngunit nangilabot ako ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Kinaumagahan, nagkakagulo ang mga tao sa baryo gawa ng mayroon daw 2 tao na inanod sa ilog. At ang mga iyon ay kasamahan daw ni Tio Victor na mga mangingisda. Awang-awa ako sa ina at asawa ng mga biktima nang marinig ko ang kanilang pagpapalahaw. Alam ko kung gaano kasakit na mawala ng mahal sa buhay dahil minsan ko na ring iyong napagdaanan nang tumaliwan ang aking ama at ina. Siya nga pala, uli lang lubos na po ako, Kuya Bari. 5 taon na ang nakakaraan bago ako napunta sa aking Tio Victor. Aling Gloria, wag po kayong mawala ng pag-asa. Hindi pa naman nakikita ang katawan ng inyong anak. Malamang po ay buhay pa sila ng kanyang kasama. Wika ng isa sa mga taga-baryo. Hindi kasi sila nakinig sa akin nang sabihin kong huwag nang magtungo sa ilog dahil tiyak na matindi ang pagbaha gawa ng malakas na pag-ulan. Tugon naman ni Aling Gloria. Hindi naman lingid iyon sa kanila. Sa tagal na nila rito sa ating baryo, alam nilang babaha talaga sa tuwing naulan. Pero teka, hindi kaya nahipnotismo sila ng isang magindara? Kaya kahit alam nilang raragasa ang tubig sa ilog, ay nagtungo pa rin sila doon. Anang ng isang matanda na taga-baryo rin. Magindara? Iyong aswang sa tubig? Tanong pa ng isa. Hindi. Hindi nananalasa ang isang magindara kung malakas ang agos at umaapaw ang tubig sa ilog. Nambibiktima lamang sila kapag malinaw at banayad ang daloy nun. Isa pa,
Isang alamat na lamang ang uri ng aswang na iyon. Dahil sa panahon natin ngayon ay wala namang magindara na nagpapakita. Ay, masasabi ko na lamang, siguro ay tadhana na lang ang humimok sa dalawa na magtungo sa ilog upang harapin na ang kanilang katapusan. Wika naman ulit ng matanda na si Impo Doy. Naku po, ano po Impo, katapusan? Impo, naniniwala akong hindi papatay ang asawa ko. Hysterical naman na wika ng asawa ng isang biktima. Sa lakas ng agos ay 100% akong sigurado na natangay na sila at sa haba ng ilog na mayroong malalaking bato, imposible na silang makaligtas pa. Sagot muli ni Impo sa babae. At ang kumpulan na iyon ay napuno na ng mga agam-agam kuyabari. Makalipas nga ang 3 araw ay may nakapagbalita sa mga taga-baryo na may natagpuan daw na mga bangkay sa isang baryo sa dulong bahagi ng ilog. Sa puntong iyon ay maaliwalas na ang daloy ng tubig. Magkahiwalay ang bawat pwesto ng mga natagpuang bangkay. At nang puntahan iyon ng ilang mga taga-baryo kasama na si Tio Victor, ay kumpirmado nga na sila yung naanod na mga kasamahan niya. Lumipas ang 5 buwan. Isang umaga, nagkakagulong muli ang mga taga-baryo. May nakita raw kasing isang bangkay na palutang-lutang sa ilog. Dahil nga sa kagustuhan ko ring makiusyoso ay nagmadali akong nagtungo roon. Sa pagdating ko ay nasilayan ko kaagad ang bangkay ng isang lalaki na dinala na nila sa Pampang. Mayroong itong mga sugat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Pahaba ang mga hiwa noon na tila ba hiniwa ng isang matalim na bagay. Dilat din ang mga mata ng biktima na para bang sindak na sindak sa kamatayang dumating sa kanya. Naku, sinalvage ata ang isang ito. Kawawa naman at mukhang pinahirapan pa ito ng husto bago itinapon ito sa ilog. Saad ng kapitan ng baryo. Sige, ipaalam ka agad ito sa kalapit ng mga taga-baryo natin at ipablatter ka agad sa mga pulisya upang malaman ng pamilya ng biktima ang kalunos-lunos na nangyari sa kanya. Dagdag na utos pa ng kapitan sa kanyang mga tanod. Sa araw ding iyon, nakuha ng kapamilya ng biktima ang bangkay. Napag-alaman namin na naligo pala umano sa ilog ang lalaking noong nagdaang gabi, subalit hindi na raw ito nakauwi pa, ayon sa kanyang mga magulang. Daririto na po ang Kasundo Mugs. Ito po ay personal na dinisenyo ko po para sa iyo, Kasundo. Ang bawat mug na bibilhin niyo po ay magiging malaking tulong para sa pagpapatuloy namin ng pagbibigay po sa inyo ng libreng kwento at libangan araw-araw. Ang Kasundo Mugs po ay available na po sa Lazada at Shopee. Yung link po ay nasa description ng video ito. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako sa iyo, Kasundo, sa pagbili mo ng ating Kasundo Mugs. Maraming salamat po and God bless. Bagong dating daw kasi iyon galing Maynila, ngunit sa kasamaang palad ay napagtripan pa ng kung sino ang mabait at responsable daw nilang anak. Wala bang kaalitan itong anak ninyo? Tanong pa ng kapitan namin. Kapitan, wala pong nakakaalitan itong anak namin dahil hindi naman ito basagulero. Tsaka po pala kaibigan po siya. Kaya masasabi namin napagtripan lang po siya ng kung sino o baka naman mga adik na dumayo sa aming baryo at ng biktima. Tugon naman ng kanyang ama. Sa puntong iyon ay pansin ko si Tio Victor na nakatanaw sa malaking ilog. Bagamat maaliwalas ang panahon at malinaw ang ilog, ay kapansin-pansin ang pagiging malalim nun gawa ng hindi masusukat ng iyong mga mata ang kalaliman ng ilog
kung titignan mo ito mula sa ibabaw. Sa pag-uwi namin sa aming tinitirhan ni Tio Victor ay tila ba nananamlay siya. Tio Victor, ayos lang po ba kayo? Tanong ko sa kanya dahil panay ang pagbuga niya ng buntong hininga. Ay naku Bart, mukhang lalagnatin yata ako. Teka nga, bili mo nga ako ng gamot doon sa may tindahan. Utos niya sa akin kasabay ng mahinang pag-ubo. Nagmadali naman akong nagtungo sa tindahan. Sakto naman sa pagdating ko doon, nadatnan ko sina Impo Doy at isa pang matanda na si Impo Bon na nag-uusap. Ilang dekada na ring tahimik ang ating baryo, Impo. At sa palagay ko, nagbalik na naman ang aswang sa ilog. Naulinigan ko ang sinabi ng matanda, kaya naman ay napahinto ako sa pagtawag sa tindera at naupo ako muna sa isang sulok ng tindahan upang makinig sa pinag-uusapan nila. Nakuha kasi nila ang kuryosidad ko nang banggitin ang salitang aswang. Bali Kuya Bari, ikalawang beses ko na kasi iyong narinig, kaya naman sa pagkakataong iyon ay gusto kong malaman ang tungkol sa aswang na sinasabi nila. Mukhang pareho tayo ng iniisip. Nang masilayan ko ang mga sugat ng binata, alam na alam kong nilikha iyon ng isang magindara. Tugon naman ni Impodoy. Mawalang galang na ho sa inyong dalawa mga impo. Ano ho ba yung aswang na magindara na narinig ko po mula sa inyong mga taga rito? Hindi ko na napigilang magtanong sa kanila. Iho, nandiyan ka pala. Alam mo ang magindara ay isang uri ng aswang na nanananahan sa mga katubigan. Mapaalat man o tabang ng tubig ay kaya nilang pamugaran. Sila ay mga babaeng aswang na nambibiktima ng mga mangingisda o di kaya naman ay mga taong nahuhumaling maligo sa ilog. Ginagamitan nila ng hipnotismo ang kanilang mga bibiktimahin nang sa gayon ay madali nila itong maakit. Sa panahon ng aming kabataan nitong si Impobon ay marami na ang nabiktima ng aswang na magindara. Subalit bigla iyong natigil sa hindi malamang dahilan. Sa tingin ko, ngayon ay muli iyong nagbalik upang maghasik na naman ng lagim dito sa ating baryo. Mahabang tugon ni Impodoy. Sa mga narinig ko ay bumuka na lamang ng kusa ang aking bibig Kuya Bari. Gawa ng hindi ko lubos maisip na mayroon palang ganoong uri ng nilalang. Hanggang sa matuling lumipas ang mga araw, gabi-gabi pa rin akong sumasama kay Tio Victor na mangisda sa ilog. Hanggang sa nabulabog na lamang ang baryo ng sunod-sunod na pagkawala ng mga mangingisda sa tuwing magtutungo sa ilog kapag kagabi. May ilan ring mga binata na hindi na nakakauwi pa sa kanilang tahanan kapag nagkayayaang maligo sa ilog na iyon. Marami ng haka-haka ang kumakalat noon at hindi na namin alam kung ano ang paniniwalaan. Hanggang sa binansaga na ang baryong iyon bilang pinakadelikadong baryo sa buong munisipyo. Ang dating ilog na dinadayo ng mga kabataan na taga-ibang baryo ay hindi na nakikitaan pa ng pagdayo, gawa ng takot ang mga iyon na mabiktima ng sinasabi nilang aswang na magindara. Sa parte naman namin ni Tio Victor ay hindi kami gaanong nagpapaniwala sa mga sabi-sabi. Kaya naman patuloy lang kami sa aming pangingisda. Nakakatuwa ngang isipin na lumaki-laki na rin ang kita namin mula sa mga inilalakong isda, gawa ng nabawasan na ang aming mga kakompetensyang mangingisda. Dahil iilan na lang sa mga mangingisda roon ang naglalakas ng loob na magtungo tuwing gabi,
gawa ng natatakot din silang mabiktima ng aswang sa tubig. Isang gabi, maliwanag at bilog na bilog ang buwan. Habang masigasig naming hinihila pa itaas ang lambat, ay may biglang nahagip ang aking paningin. Sa isang malaking bato doon sa gilid ng ilog, may isang anino na gumagalaw-galaw. Bigla iyong lumusong sa tubig na naglikha ng ingay. Dahil naman sa pagkagulat ko, ay kaagad akong tumayo upang tanawin kung nasa na iyon nagtungo, at noong maaninag ko ang tubig sa ilog na parang inaararo, ay kaagad akong napasigaw. "Tiyo Victor, mayroon pong paparating!" Hindi ko na nakita pa ang reaksyon ng aking tiyuhin. Gawa ng nakafocus ang atensyon ko sa nilalang na nasa ilalim ng tubig. Ang flashlight ay nasa aking ulo. Tinali ko iyon upang hindi na ako mahirapang hawakan iyon. Kaya naman, palinga-linga ako sa paligid ng bangka kung may makikita ba akong kakaiba. Nagtataka akong tahimik lang si Tiyo Victor. Pagkaraan lang ng ilang sandali, bigla na lang kumiling-kiling ang bangkang sinasakyan namin. Noong una ay mahina pa, ngunit dahan-dahang lumalakas iyon. "Bart, bilisan nating magsagwan papunta sa pangpang." Pasigaw na saad ni Tiyo Victor noong parang nililindol na ang bangka namin at kaagad na minanipula iyon. Subalit biglang may dumamba sa bangka mula sa ilalim, kaya natigil saglit ang aming pagsasagwan dahil sa aming gulat. Noong ibaling ko ang aking ulo upang silipin ang gilid ng bangka sa labas na bahagi, ay sakto namang naitutuko sa mukha ng nilalang ang ilaw ng flashlight. Isang mukha ng babae na nakanganga at kitang-kita ang nakalabas nitong matatalim at mahahabang dila na sa tansya ko po ay isang dangkal ang haba. Mayroon siyang mga ngipin na tila ngipin ng lagari sa tulis. Kulubot din ang balat nito at nanlilisik ang kanyang dalawang mga mata na nakatingin sa akin. Sintak na sintak ako sa aking nakita, kaya naman ay nagsisigaw na ako. "Tiyo! Tiyo! May halimaw!" Inubos namin ang buong lakas namin upang mapabilis ang aming pagsasagwan. Medyo malayo pa kasi ang pangpang, kaya naman abot langit ang aking takot na baka mapahamak na kami. At baka kami na ang maging sunod na biktima ng aswang sa tubig. Ramdam namin na paikot-ikot lamang ang aswang sa bangka namin at tila sabik na sabik ito na mabiktima kami. Hanggang sa inihampas ng aswang ang kanyang malais ng buntot sa aming bangka. Mabuti na lamang at hindi kami tumaob, Kuya Bari. Hindi ko na alam kung ano pa ba ang nararamdaman ko sa puntong iyon. Natatakot ako ng sobra at nangangatog na ang aking mga tuhod. Si Tiyo Victor naman ay tahimik lamang, subalit kahit hindi siya nagsasalita, alam kong natatakot din siya para sa mga buhay namin. Maya-maya'y biglang dumamba ang aswang at nahagip ng kanyang matutulis na mga kuko ang aking braso. Biglang dumugo iyon. Tila ba nasisiyahan ito sa mga kanyang nakikita. Hindi nagtagal, si Tiyo Victor naman ang sinunggaban nito. Mabuti na lamang at maagap si Tiyo Victor. Inihampas niya ang kanyang hawak na sagwan sa aswang. Nagpakawala naman ng matinis na boses ang aswang sa tubig na tila ba nagagalit sa ginawang paghampas sa kanya. Nanlilisik ang mga mata nitong ibinuka ang kanyang bibig na naglalaway at kinagat ang braso ni Tiyo. Naging malakas naman ang pagsigaw ng daing ng aking tiyuhin dahil sa sakit na naramdaman niya. Napatayo siya at nawalan ng balanse, dahilan upang tumaob ang bangka.
Marunong naman akong lumangoy, Kuya Bari. Ngunit sa puntong iyon ay tila nanigas ang aking mga paa na hindi ko na maigalaw. Kumakampay ang mga kamay ko, subalit tila ayaw makisama ng mga paa ko. Unti-unti na rin kinapos ako sa aking paghinga. Ramdam na ramdam ko na malapit nang pumutok ang mga ugat ko sa aking ulo. Hanggang sa dahan-dahan na akong napapapikit. Ngunit may biglang yumakap sa akin at iyon na ang huli kong naalala. Sunod-sunod akong napaubo kasabay ng pagbalik ng ulirat ko, Kuya Bari. At sa pagmulat ng aking mga mata ay tumambad sa akin si Tio Victor na nakaluhod na malapit sa tagiliran ko at idinidiin niya ang kanyang mga palad sa aking dibdib. Napaubo ulit ako kasabay ng pagbuga ng tubig na nainom ko sa ilog. Saka ko palang nakita nang malapitan ang mga sugat ni Tio Victor. Pahalang ang mga hiwa nun. Sa palagay ko ay dulot iyon ng matulis na kuko ng nilalang. At may nakita pa akong isang kagat sa kanyang braso. Saka ko naramdaman na may kagat din pala ako. Tio, nasaan na yung aswang? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam, Bart. Kanina kasi, habang nakikipambulo ako sa kanya sa ilalim ng tubig, bigla na lang siyang lumayo at naglaho. Dahil sa mga nangyari sa amin, nagpasya kaming magpunta sa bahay ni Impudoy. Kahit basang-basa kami, ay hindi iyon alintana para sa aming dalawa. Halos hindi makapaniwala si Impudoy nang inilahad namin sa kanya ang mga nangyari sa amin. Mabuti na lang at nakaligtas kayo sa aswang sa tubig na Magindara, Victor. Tama nga. Tama ang hinala ko na nananalasa na naman ang aswang sa tubig sa ating baryo. Bartolo, Victor, huwag niyo sanang masamain ang itatanong ko. Nang sa ganoon ay mapatotohanan ko ang aking mga hinala. Ang wika ni Impudoy. Bakit po? Ano po iyon, Impudoy? Sagot naman ni Tio Victor. Kayong dalawa ba ay hindi pa nakakaranas ng mga makamundong gawain? Ang ibig ko sabihin ay kung kayo ba ay mga birhen pa? Tanong nito muli. Nagkatinginan naman kami ng aking tiyuhin at ako ay tumango bilang pagtugon. Maya-maya'y nagsalita naman si Tio Victor. Impo, nakakayamang aminin pero sa edad kong ito, birhin pa po ako. Nakayukong tugon naman ni Tio Victor na halatang nahihiya. Dapat kayong magpasalamat dahil dyan sa pagiging birhen ninyo ay hindi kayo tinuluyan ng aswang na Magindara. Sapagkat tila isang lason para sa kanila ang dugo ng isang birhen. Kung nataon na kayong dalawa ay may karanasan na, tiyak kong ngayon pa lang wala na kayong hininga. Ang wika ni Impudoy. Dahil sa mga sinabing iyon ni Impudoy ay may napagtanto ako, Kuya Bari, na kaya siguro noong kinagat ako ng aswang ay hindi na siya nag-abala pang ulitin iyon, kung kaya't doon na kay Tio Victor naman itinuon niya ang kanyang pansin. Subalit nang kagatin din niya si Tio, paniguradong nanghina ang aswang kaya lumayo na ito dahil nalason iyon sa aming mga dugo. Kinabukasan ay kalat na kalat sa baryong iyon ang mga nangyari sa amin ni Tio Victor. At ang bawat nakiusyoso ay nagtatanong kung ano nga ba ang itsura ng Magindara. Hindi naman namin ikinubli ito sa kanila. Inilarawan naman namin iyon sa kanila base sa aming nakita.
Isa itong babaeng mayroong magandang hubog ng katawan na mayroong buntot na parang nasa isda. Sa mukha niya ay nangungulubot ang kanyang mga balat. Mayroong malaking bunganga na kapag nakanganga na ay kitang-kita ang matutulis nitong mga ngipin at ang mahaba at matulis nitong dila. Nagimbal naman lahat ng nakarinig at natakot para sa kanilang kaligtasan. Dahil sa pangyayaring iyon ay napagkasunduan ng lahat ng mga mangingisda doon sa baryo namin na hindi na magtungo sa ilog tuwing gabi. Nagtitiyaga na lamang silang mangisda sa umaga kung saan nakalabas na ang haring araw. Sa paglipas ng mahabang panahon at henerasyon na mayroon ng mga dayong naninirahan sa baryong iyon, ay tila naging isang alamat na lamang na minsan ay may mga mangingisda na nabiktima ng isang aswang sa tubig na kung tawagin ay Magindara. Ang bansag na pinakadelikadong baryo sa baryong iyon ay unti-unti ring naglaho. Ngunit ang mga tunay na taga roon ang tanging makapagpapatunay na ang baryong iyon ang nagsilbing pinakadelikadong baryo noong kapanahunan namin. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi ang aking karanasan. Naway marami pa pong kwento ang aking mapakinggan mula sa inyong channel. More power po and God bless po sa lahat ng ating kasundo na nakikinig ngayon. Ang inyong bagong kasundo na lubos na gumagalang, Tatay Bartolo. Si Tatang Elias ay dating kilalang albularyo sa lugar ng aking kaibigan na si Isko sa probinsya ng Zambales. Isa sa pinakamatapang at mabuting taong nakilala ko. Masasabi ko ring isang utang na loob ko sa kanya kung bakit hanggang sa mga oras na ito ay nabubuhay pa po ako. Kung papaano ko siya nakilala, ito na po ang aking ikukwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako nga po pala si Eddie. Pero tawagin niyo na lang po akong Eds. Sa ngayon po ay dito na po ako nakatira sa syudad ng Pasay, kasama ng aking asawa at 3 anak. Ang kwentong ibabahagi ko po ay nangyari 20 taon na rin ang nakakaraan. Pero hanggang sa mga oras na ito, ang naging karanasan ko at ng aking kaibigang si Isko ay hindi ko pa rin nalilimutan. Taong 2003, 22 anyos pa lang po ako noon at binata pa. Sa unang pagkakataon ay nakarating ako ng Palawan nang isama ako ng kaibigan kong si Isko sa kanilang probinsya. Sa pagkakatanda ko po, Kuya Bari, magmamahal na araw po noon. Na taon din nakatatapos lang ng kontrata namin sa pabrikang pareho naming pinapasukan, kung kaya nahikayat niya ako na sumama muna sa kanilang probinsya habang hindi pa kami natatanggap sa panibagong trabahong inaplaya namin. Habang naroroon po kami, 3 beses sa isang linggo, umi-extra kami ni Isko sa isang koprahan ng kaibigan ng kanyang ama, ang may-ari. Sadyang mabait ang may-ari ng koprahan na iyon na si Tatang Elias. Sa katunayan po, siya mismo ang nag-alok sa amin ni Isko na pansamantalang magtrabaho sa kanyang koprahan habang naroroon po kami. Hindi na rin kami tumanggi. Kailangan na rin kasi namin ng pera para sa panggasto sa mga pangangailangan namin. Hindi naman po naging mahirap sa amin ang pagtatrabaho sa koprahan. Mababait at magaang kasama ang mga katrabaho po namin doon. Sa mga araw na wala kaming gawa sa koprahan,
Nagpapakaabala naman kami ni Isko sa pamamasyal sa bundok o di kaya naman ay minsan naman ay sa bukid. Ngunit may pagkakataon noon na pinagsabihan kami ni Tatang Elias na mag-iingat kami sa tuwing aakyat ng bundok at pakaiwasan namin ang gumawi sa pinakatuktok nito. Delikado raw kasi sa bahaging iyon ng bundok ayon kay Tatang Elias. Marami raw kasing nakatirang mantahungal doon. Isa raw itong uri ng aswang na may hawig daw sa isang baka pero walang sungay. Marami na akong naririnig na mga kwento tungkol sa mga aswang. Ngunit ang alam ko lang ay ang mga manananggal, vampira, mga taong lobo at mga aswang na nag-aanyong hayop katulad ng mga pusa, aso at ibon. Iyon pa lang ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng aswang na baka. Natatawa pa nga ako ng lihim habang pinakikinggan ko ang paliwanag at kwento ni Tatang Elias tungkol sa sinasabi niyang aswang. Kahit noon pa man kasi, hindi na ako naniniwala sa mga ganoong kwento, lalo't ni minsan naman, hindi pa po ako nakakita ng ganoon. Isa pa, nakailang ulit na rin kaming umakyat at nagpabalik-balik sa itaas ng bundok na iyon, pero ni minsan naman, hindi kami nakakita ni Isko ng katulad sa sinasabi ni Tatang Elias. May ilang pagkakataon na rin inabutan na kami roon ng halos padilim na, ngunit wala namang nangyaring masama sa amin. Pero dahil nabanggit na rin sa akin ni Isko na dating albularyo sa kanilang lugar itong si Tatang Elias, ay hindi na ako nagtaka pa kung bakit mapaniwalain siya sa mga ganoong nilalang. Mahigit 1 buwan na rin kami noon sa lugar nila Isko nang makatanggap kami pareho ng tawag na pinagre-report na kami sa trabahong inaplayan namin. Tuwang-tuwa kaming dalawa dahil sa wakas makakabalik na kami ulit ng Maynila. Ang ikinaganda pa noon, stay in kami sa bago naming papasukan kaya hindi na namin iisipin pa ang uupahan namin. Noon din ay nagpaalam na kami kay Tatang Elias na babalik na kami ulit ng Maynila. Masaya naman siya at natuwa siya para sa amin ni Isko at sinabihan pa kaming lagi kaming mag-iingat. Ngunit bago kami bumalik ng Maynila, sinulit muna namin ang ilang araw pa naming nalalabi sa lugar nila Isko. Nagpakasawa na kami sa pamamasyal, lalo't pagdating sa Maynila ay siguradong puro trabaho na lang ulit ang aming aatupagin. Siyempre pa Kuya Bari, hindi pwedeng hindi kami aakyat ng bundok ni Isko. Sadyang hilig kasi naming pareho ang umakyat doon, lalo't bukod sa tahimik ay napakarami ring magagandang tanawin doon. At para masulit ang huling araw ng pag-akyat namin, nagsama pa kami ng ilang katrabaho namin sa may kuprahan at nagbaon pa kami ng mga makakain namin doon. Niyaya pa nga namin si Tatang Elias na sumama. Sigurado rin kasing mamimiss din niya kami ni Isko kapag bumalik na kami ng Maynila. Sa sobrang bait kasi ni Tatang Elias, para na rin namin siyang tatay na palaging nagpapayo sa amin. Kaso nga lang, hindi na siya sumama sa pag-akyat ng bundok. Hindi na raw niya kasi kakayanin pa ang lumakad ng malayo dahil mabilis na raw siyang mahapo at hingalin. Lalo pat matarik ang aakyatin. Iginawa na lamang niya kami ng suman na balanghoy para pangdagdag baon namin. Bukod doon, may ibinigay rin sa amin si Tatang Elias na parang malambot na tangkay ng halaman na maraming tinik. Ang sabi niya'y dalhin namin iyon. Maaari daw naming magamit ito kung sakaling makaengkwentro kami ng kahit anong uri ng aswang sa bundok. Pinigilan ko na nga lang na mapatawa habang tinatanggap ang bagay na iyon kay Tatang Elias, Kuya Bari.
Bagamat hindi naman ako naniniwala sa mga ganoong nilalang, hindi na ako kumontra pa. Baka kasi ma-offend ko pa si Tatang. At dumating na nga ang araw ng aming pag-akyat sa bundok. Pagkarating namin sa gitnang parte ng bundok, nagpahinga muna kami at nagkainan ng mga baon namin. May kataasan na rin kasi ang araw at masakit na ang dala nitong init sa aming mga balat. Napagpasyahan naming mga bandang hapon na namin ipagpatuloy ang pag-akyat. Tutal naman, malapit-lapit na rin kami roon. Hindi naman nasayang ang oras namin sa pag-akyat sa pinakatuktok dahil sa totoo namang maganda ang naabutan naming mga tanawin. Lahat kami ay hindi mapakali sa pagpupwesto sa kung saan saang sulok doon para kumuha ng larawan. Hindi pa man natatapos ang buong araw, alam ko na magiging masaya ang alaala na iyon sa aming lahat. Ngunit isang pangyayari ang hindi namin talaga inaasahan. Nagkaligaw-ligaw kami ng daan ng pababa na kami. Nalibang kasi kami sa pagkuha ng mga bungang kahoy sa mga punong nadaraanan namin at hindi namin napansing ibang daan na pala ang dinadaanan namin. Ilang ulit naming sinubukang hanapin ang tamang daan, ngunit bumabalik at bumabalik pa rin kami sa kung saan kami huling tumigil. Hanggang sa napagpasyahan ng mga kasamahan namin na magsipagbaliktad ng mga damit para daw hindi kami tuluyang maligaw. Maging si Isko ay nagbaliktad din ng kanyang damit maliban lang sa akin. Hindi naman kasi ako naniniwala sa pamahiing iyon, Kuya Bari, at hindi rin naman nila ako pinilit na baliktarin ko ang aking suot. Nagpatuloy na ulit kami sa aming paglalakad makalipas lang ang ilang sandali. Nakakita kami ng magkasalungat na daan. Dahil doon, nagkaroon ng kalituhan sa amin kung saan ba sa dalawang iyon ang dapat naming daanan. Nagtataka kaming lahat dahil wala naman kaming natatandaan na may magkasalungat na daan doon. Lalo kaming nawala ng pag-asa na makauwi mula sa pagkakaligaw. Ngunit wala rin naman kaming pagpipilian pa kung hindi mamili sa kung saan kami dapat dumaan. Isinuwestiyon ni Anton ang daan sa kaliwang bahagi, pero sa pakiramdam ko ay sa kanan ang tamang daan, kaya sinabi kong iyon ang subukan namin. Ngunit hindi naman sumang-ayon sa amin si Martin at ipinilit ang daang pakaliwa. Kaya para hindi kami magtalo-talo pa, hinati na lang namin ang grupo sa dalawa. Sina Martin, Anton at Ben ay sa kaliwang bahagi dumaan, samantalang si Isko ay sumama sa akin. Ngunit sa kasamaang palad, kagaya nung una, naliligaw pa rin kami ni Isko. Inabot na nga kami ng hating gabi sa paglalakad at nakaramdam na rin kapwa ng matinding pagod. Ay, pare, teka lang sandali. Mabuti pa siguro maghanap muna tayo ng pwede nating pagpahingahan. Saka na lang tayo lumakad kapag maliwanag na ulit. Masyado nang madilim eh. Sumestyon ni Isko na sinang-ayunan ko naman, Kuya Bari. Halos hindi na rin kasi namin makita ang daan dahil sa sobrang dilim. May dala naman kaming flashlight, ngunit hindi sapat ang liwanag nito para mapansin namin kung may bangin ba kaming madaraanan. Ilang sandali lang, nakakita kami ng isang malapad na puno na patag ang lupa at doon namin napagpasyahang magpalipas ng gabi. Nagsiga kami ng maliit na apoy para kahit papaano ay lumiwanag sa pwesto namin at maitaboy na rin ng usok ang malalaking mga lamok doon. Pero hindi pa nagtagal, nakarinig kami ng malakas na mga pagkaluskos sa paligid.
Inakala naming noong una ay mga ibang tao na nagawi roon. Na marahil sila Martin iyon at naliligaw pa rin kaya nagpunta sa kinaroroonan namin. Ngunit ganoon na lang ang aming gulat nang biglang tumambad sa mga mata namin ang isang kakaiba at nakakatakot na tila malaking hayop. Sa tulong ng liwanag ng maliit na apoy, kitang-kita namin ang nakakakilabot na anyo nito. Bago ko po ituloy ang kwentong ito ay may commercial lang muna tayo. Naririto na po ang Kasundo Mugs. Ito po ay personal na dinisenyo ko po para sa iyo kasundo. Ang bawat mug na bibilhin niyo po ay magiging malaking tulong para sa pagpapatuloy namin ng pagbibigay po sa inyo ng libreng kwento at libangan araw-araw. Ang Kasundo Mugs po ay available na po sa Lazada at Shopee. Yung link po ay nasa description ng video ito. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako sa iyo kasundo sa pagbili mo ng ating Kasundo Mugs. Maraming salamat po and God bless. Para itong isang malaking baka na walang sungay na may nagbabagang mga mata at mahahabat matutulis na pares ng mga pangil. Mabangis na nakatutok ang nanlilisik nitong tingin sa direksyon namin ni Isko. Galit na umaangil at kumikiskis ang isang paa sa kinatatayuan nito, tanda na anumang sandali ay susugod ito sa amin. At hindi nga ako nagkamali, Kuya Bari, dahil hindi pa lumipas ang sandali ay inatake kami nito. Mabuti na lamang at mas naging mabilis ako sa hayop na iyon kung kaya't agad ko nahila ang nakatulalang si Isko. Halos kalad ka rin ko na siya habang tumatakbo papalayo roon. Para namang siyang natauhan sa ginawa ko kaya kumaripas na rin siya ng takbo. Kapwa kami nagsisigaw sa takot habang humihingi kami ng saklolo. Ngunit sadyang gabi na at malayo rin ang mga kabahayan doon kaya malabong may makarinig pa sa aming mga sigaw. Dahil na rin sa mabato at may katirikan ang daan, nagkandada pa kami. Bangon, tayo at takbo ang ginawa namin hanggang muling madapa si Isko at sa pagkakataong iyon, hindi na niya magawang tumayo. Sobrang kirot daw ng kanyang binti at mukhang nabalian daw siya. Akmang aakayin ko naman si Isko nang biglang tumambad sa harapan namin ang nakakatakot na hayop. Sabay pa kaming napasigaw sa sindak at gulat sa biglaang pagsulpot nito. Mabilis pa sa isang kurap na sinalakay kami nito. Dahil hindi nga magawang gumalaw ni Isko kung kaya siya ang unang nasunggaban nito. Dinig na dinig ko ang malalakas niyang sigaw habang inaatake siya nito. Habang ako naman ay parang mababaliw sa pagkataranta at hindi alam talaga ang gagawin. Kahit madilim ay nagpalinga-linga ako sa paligid upang humanap ng pwede kong ipanglaban sa halimaw nang maalala ko ang ibinigay sa amin ni Tatang Elias na parang sanga ng halaman na ayon sa kanya ay panlaban sa aswang. Dali-dali ko itong kinuha sa aking bag na nakasukbit sa likuran ko. Dali-dali ko itong kinalkal, ngunit natigilan din ako sa ginagawa ko noong maalala kong palihim ko palang inihulog iyon sa daan noong paakyat na kami ng bundok. Napasuntok tuloy ako sa hawak kong bag dahil sa kawalan ng pag-asang mailigtas si Isko. Maluha-luha akong kumapa sa lupa para maghanap ng kahit anong maipanglalaban ko sa halimaw na iyon. Nakadampot naman ako ng may kalakihang bato at hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at mabilis kong sinugod ang umaatake sa aking kaibigan. Malakas kong ipinukol ang bato sa katawan ng nilalang at naagaw ko naman ang atensyon nito. Sinigawan ko pa nga si Kiko na tumakbo na
pero hindi ko na nakikitang kumikilos iyon. Paulit-ulit kong tinatawag ang pangalan niya, ngunit hindi rin siya tumutugon. Lalapitan ko na sana siya, pero ako naman ang binalingan ng halimaw. Malakas akong dinambahan nito at napasubsob ako sa lupa. Sa lakas nito ay parang nagkalasog-lasog ang aking mga buto. Gayunpaman, pinilit ko pa rin tumayo, subalit napatda ako nang makita kong pasugod na naman sa akin ang nakakatakot na aswang na iyon. Napapikit na lamang ako sa kawalan ng pag-asa. Sa puntong iyon, sinisisi ko na ang aking sarili na kung nakinig na lang sana ako sa mga kasamahan namin at sa mga bili ni Tatang Elias, hindi sana namin sasapitin ni Isko ang pangyayaring iyon. Subalit, taliwas sa inaasahan kong pag-atake ng halimaw. Isang malakas na ungol nito ang narinig ko na parabang nasasaktan ito. Agad akong napadilat at nakita kong malakas pala itong hinahataw ng parang isang latigo ng isang pamilyar na matandang lalaki. Si Tatang Elias! Kahit madilim, nakikilala kong si Tatang Elias ang nakikipagbuno sa halimaw na iyon. Sinikap kong tumayo para lapitan nito, ngunit sinabihan ako nitong puntahan ko si Isko at tumakas na kami. Sumunod naman kaagad ako at agad na ginising si Isko na wala pa ring malay ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Kahit nangihina rin ay pilit ko siyang inakay. Mabuti na rin at nagkamalay siya. Sumigaw ako kay Tatang Elias na umalis na kami roon, pero sa halip ay sinabihan niya akong tumakas na kami at susunod na lang daw siya sa amin. Labag man sa loob naming iwanan siya, sinunod na lang namin ito. Madilim at mabato ang daan at bukod doon ay akay-akay ko rin si Isko, kaya nahirapan kaming lumakad ng mabilis. Pakiramdam ko nga'y mauubusan na rin ako ng lakas, kaya parang gusto ko na ring sumuko. Nang marinig ko ang pagtawag ni Tatang Elias, ganoon na lamang ang tuwa namin nang malaman naming ligtas siya. Tinulungan niya ako sa pag-akay kay Isko. Madilim pa rin ang daan, Kuya Bari, ng sandaling iyon, pero nagawa namin itong tahakin sa pamamagitan ng lamparang daladala ni Tatang Elias. Noon ay takang-taka ako kung saan niya nakuha iyon, kaya hindi ko napigilang mapatanong. Pero sa halip na sagutin ang aking tanong, tumawa lang siya ng mahina. Magbubukang liwayway na rin nang marating namin ang paanan ng bundok. Nakahinga na rin kami ng maluwag dahil siguradong ang ligtas na kami. Gayunpaman, hindi pa rin kami iniwan ni Tatang Elias. Katunayan nga, hinatid pa nga kami nito hanggang sa tapat ng bakuran nila Isko. Nung naroroon na kami ay saka pa lang ito nagpaalam sa amin. Inalok pa namin ang matanda na tumuloy na muna sa loob ng bahay. Tutal ay mag-uumaga na at makapagkape man lang. Pero tumanggi siya at ang sabi kailangan na rin daw niyang umuwi dahil pihadong hinahanap na rin daw siya sa kanila. Kami na lamang daw ang dumalaw sa kanya at pakakapehin daw niya kami sa bahay nila. Hindi natapos-tapos ang pasasalamat namin sa kanya bago pa siya tuluyang umuwi sa kanila. Sa kabila nito, tanging ngiti lang at tapik ang naging tugon niya sa amin at ang bilin na mag-iingat na kami sa susunod. Pagpasok namin sa loob ng bahay, tila gulat na gulat pa ang mga magulang at mga kapatid ni Isko nang makita kami. Sunod-sunod ang mga naging tanong nila sa amin. Saan daw kami nanggaling at ano raw ang nangyari sa amin? Ayon sa kanila, halos 2 araw na raw nila kaming pinaghahanap
dahil simula daw nang umalis kami para umakyat sa bundok ay hindi pa raw kami nakakauwi. Kapwa kami napakamot sa ulo ni Isko sa narinig naming iyon. Sa pagkakaalam kasi namin ay buong magdamag lang kaming nanatili sa bundok na iyon. Nag-umpisa na kaming magkwento. Mula sa pagkakaligaw namin hanggang sa makaengkwentro namin ang aswang na mantahungal at kung papaano kami iniligtas dito ni Tatang Elias. Subalit, hindi pa man kami nakakatapos magkwento ay pinutol na iyon ng tatay ni Isko na takang-taka at hindi makapaniwala sa mga sinasabi namin. Ipapaano raw kaming ililigtas at ihahatid ni Tatang Elias gayong kahapon pa raw itong nakaburol sa bahay nito. Nagulat at natigilan naman kami at nagtaka na rin sa mga narinig namin. Ayon pa sa tatay ni Isko, sumama raw kasi ang matanda sa paghahanap sa amin nang malaman nitong hindi pa kami nakakauwi. Ngunit sa kalagitnaan raw ng paglalakad nila ay agad nang hinapo ang pobreng matanda. Sa pag-aalalang baka kung mapaano pa si Tatang Elias ay isinuwestiyon na lang ng tatay ni Isko na umuwi na lang ito at babalitaan na lang ito kapag ka natagpuan na raw kami. Sumang-ayon naman daw si Tatang Elias, subalit hindi pa raw ito nakakaabot sa bahay nila ay inatake na raw ito sa puso na naging sanhi ng agarang pagpanaw nito. Noong una, Kuya Bari, talagang hindi kami makapaniwala ni Isko sa aming nalaman. At para mapatunayang wala na nga si Tatang Elias, ay sinamahan kami ng mga magulang ni Isko sa bahay ng matanda kung saan ito nakaburol. Ganoon na lang ang panlalambot ng aking mga tuhod noong nasa harap na kami ng kabaong at nakitang nakahiga nga roon ang walang buhay na si Tatang Elias. Magkahalong pagdadalamhati at pangingilabot ang naramdaman ko ng mga oras na iyon. Hindi naman lubos maisip ni Isko ang kung papaanong nakasama pa namin si Tatang Elias matapos kami nitong iligtas sa mantahungal kung halos 2 araw na pala itong pumanaw. Gayunpaman, labis-labis na lungkot at pagsisisi ang nangibabaw sa amin. Kung hindi sana kami umakyat ng bundok, hindi sana kami mapapahamak ni Isko at marahil buhay pa rin sana itong si Tatang Elias. Maraming taon na rin ang lumipas, subalit magpahanggang ngayon, Kuya Bari, hindi pa rin namin maipaliwanag at mapaniwalaan ang kababalaghang nangyari sa amin. At hanggang sa mga oras na ito, patuloy pa rin kaming humihingi ng tawad kay Tatang Elias sa kapahamakang sinapit niya dahil lang sa amin. Pinagsisisihan ko rin, Kuya Bari, kung bakit ko tinapon at binaliwala ang ibinili niya sa aming pangontra sa aswang na iyon. Siguro kung tangan-tangan ko lang iyon, nailigtas ko ang aking kaibigan kaagad at hindi na napahamak pa si Tatang Elias. Sa kabilang banda, labis-labis din akong nagpapasalamat sa kanya dahil kahit pumanaw na siya, ay nagawa pa rin niyang iligtas ang buhay naming magkaibigan. Isang malaking aral ang dumagok sa akin dahil lang sa pangyayaring iyon, Kuya Bari. Magpahanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na nakasalamuhan namin ang isang klaseng nilalang na ngayon ay pinaniniwalaan ko na. Isang klaseng aswang ang naghatid sa amin ng kilabot at matinding takot noong nasa bundok pa kami. Isang tapat at mabuting kaibigan ang hindi namin sukat akalain
napatay na pala ang makakapagligtas pa pala sa amin sa kapahamakan. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po mapili nyo ring basahin ito sa inyong channel. God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon, lalong-lalo na ang mga OFW. Shoutout po pala kay Donald Reynaldo na siya po ang nagtulak sa akin para isulat itong kwentong ito. Maraming salamat po muli. Lubos na gumagalang, Eddie. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.